Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagpapatuloy ng kwento kahapon ang ating narinig sa Ebanghelyo sa araw na ito. Tuloy natin ang kwento. Yung mga nandito kahapon, naalala nyo pa ba ang ating pinagnilayan kahapon? Parang wala yata, no? Ako lang, tsaka yung ating lay minister ang nandito. Tsaka syempre si Badad. Sige, balikan natin ang pinagnilayan nating kwento kahapon. Kahapon, pinagnilayan natin ang tungkol sa kahalagahan ng pananalangin. Sabihin nyo nga, pananalangin. Hindi kasi napagaling ng mga alagad ni Jesus ang inilapit sa kanilang lalaking inaalihan ng demonyo. Kahit sila ay binigyan ni Jesus ng kapangyarihan magpagaling, kahit binigyan sila ni Jesus ng kakayanan magpalayas ng demonyo, hindi nila napabuti ang lagay ng lalaki. Bakit? Dahil nagkulang sila sa panalangin. Ginamit nila ang kanilang galing at nakalimot manalangin. Ginamit ang galing, nakalimot sa pananalangin. Sadyang may mga bagay na hindi kaya ng ating lakas at galing. Dapat maamin natin yon. Dapat malaman natin yon. Kaya alam mo, ang tanging nasabi ni Jesus sa kanila, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Dito tinuturo ni Jesus na hindi lahat lagi puro lakas.
puro galing. Kailangan natin manalangin. Yan yung nangyari kahapon. Tuloy natin ang kwento. At dahil doon sa nangyari kahapon, ngayon naman, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng maraming bagay. Siguro, dahil pumalpak ang mga alagad kahapon, hindi sila nakapagpagaling Nakita ni Jesus na marami pa silang dapat matutunan. Nakita ni Jesus na marami pang nalilimutan ang mga alagad. Isa na dito ang pananampalataya. Nalimutan nila na ang pagpapagaling ay hindi lang puro galing, kundi kailangan ng panalangin. Hindi lang puro lakas, kailangan manalangin. Kahit nga ang ating Santo Papa, di ba? Kailangan ng panalangin at nananalangin. Kung siya nga nagdadasal, tayo pa ba? Ngunit, habang nagtuturo si Jesus, nagtatalo-talo naman ang kanyang mga alagad. Tignan mo na, tinuturuan mo na, siguro nagbubulungan yung mga alagad, nagtatalo-talo sila. At ang kanilang pinagtatalunan, sino ang pinakadakila sa kanila? Akalain mo, matapos nilang pumalpak, nakuha pa nilang magtalo-talo kung sino ang pinakadakila. Sa bagay, ganyan ang mga tao, laging may gustong patunayan. Tingnan nyo, sa galing pa rin sila nakatingin. Nagtatalo-talo, sino magaling ngayon sa atin? Hindi kayo nakapagpagaling, di ba? Siguro sinabi nung isa, magaling naman ako mangisda. Siguro sabi nung iba, gwapo naman ako. Matangkad naman ako. Matipuno naman ako. Di ba ganon? Di ba pag wala kang galing, dadalihin mo na lang sa itsura. Kapag wala kang itsura, dadalihin mo na lang sa sa lakas. Kapag wala kang lakas, dadalihin mo na lang sa sa yaman. Di ba ganyan tayo, Nagpapagalingan. Laging may gustong patunayan. Ngunit nagulat ang mga alagad nang marinig nila ang sagot ni Jesus sa kanilang pinagtatalunan. Ano yung pinagtatalunan nila? Yan, tinitingnan ko lang kung gising pa kayo, Sinong unang natulog? Yan, diyan tayo magaling, Sinong pinakadakila? Yon. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ito ang kadakilaan para sa Diyos. Isang pagbibigay ng sarili. Hindi base sa galing, talino, lakas, ganda o kapangyarihan na kadalasan pinagtatalunan ng tao. Di ba ganyan tayo? Diyan natin tinitingnan kung sinong pinakadakila, sinong maganda, kaya merong beauty contest Sinong pinakamatalino, kaya sa eskwelahan, di ba, ang naa-awardan yung pinakamatalino. Di ba? Sa ating palakasan, sports, sinong magaling, sinong malakas. Pero para kay Jesus, hindi yan ang galing. Sino mang nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tama nga naman, aanhin ang galing kung ginagamit naman sa kasamaan. Marami dyan. Ang galing-galing, pero sa kasamaan ginagamit. Para sarang talino, kung ginagamit naman sa panloloko. Marami yan. Yung mga scammer, di ba? Ang talino, pero ginagamit para manlamang ng tao. Walang kwenta ang ganda kung paraan naman ito para mang-akit. Marami ding ganyan. Ginamit na lang yung ganda para mang-akit ng tao. At hindi nakakabuti ang kapangyarihan kung ginagamit ito
para sa sariling kapakanan. Ulitin ko po, hindi nakakabuti ang kapangyarihan kung ginagamit ito para sa sariling kapakanan. Malinaw na para sa Diyos, ang kadakilaan ay dapat nagdudulot sa kapwa ng kabutihan. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang EDSA Revolution. Naalala niyo pa ba yon? Naalala pa natin, di ba? Ako, kakapanganak ko pa lang noon. Pero anong nangyari noong EDSA Revolution? Di ba? Kaya nangyari yon dahil mayroong isang tao na naging ganid, na naging makasarili, na inisip ang kadakilaan ng sarili, inisip ang kapangyarihan, inisip ang kayamanan, inisip ang lakas. Kaya ano nangyari? Nasira ang bansa. Ang apektado, tayo. Pero tila nakakalimot pa rin tayo. Tila nakalimutan natin ito. At sino pa rin ang niluluklok natin? Yung mga taong makasarili. Yung mga taong lakas ang ginagamit. Yung mga taong nakatingin lang sa kapangyarihan. Kaya hindi tayo umuusad. Kaya hindi tayo umaasenso. Dahil may mga taong inuuna ang sarili. Hindi yan ang kadakilaan. Ang kadakilaan ay dapat marunong magbigay ng sarili. Mga kapatid, ang kadakilaan para sa Diyos ay hindi pataasan, kundi pababaan. Hindi pataasan ng pride, pababaan ng pride. Hindi pataasan ng tingin sa sarili, kundi kababaan ng sarili. Hindi pagalingan, kundi pabaitan. Di ba sa atin ngayon, pagalingan, pero hindi, pabaitan. Sinong pinakamabait? At higit sa lahat, hindi paunahan, kundi sino ang kayang magpauna sa iba. Amen? Amen.